Kung saan nadapa, ay doon tumayo. Kasabihan ng matatanda na ang kahulugan, kung saan ka nabigo, doon ka magtagumpay. Kung saan ka nagkasala, doon ka mapatawad. Kung nadapa sa paanan ng isang puno, paano tatayo? Sa kasaysayan, may 2 punong naging saksi sa pinakamadramang pagkadapa at pagtayo ng sangkatauhan. 2 puno. Panginoon, turuan niyo po kami na maunawa ang talinghaga ng mga puno sa kasaysayan. Buksan niyo po ang aming isip, papagliwanagan, at akayin kami sa makabuluhang application ng mga leksyon mula sa mga punong ito. Dalangin namin ang lahat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Luke 23:33-46. Sa pagpapako kay Jesus sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. Nang dumating sila sa isang bundok, ipinako nila si Jesus sa krus. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tinuya siya ng mga tao, ng mga kawal, maging ng isa sa 2 nakapako sa kanyang magkabilang tabi. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, ang taong ito, meaning Jesus, ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Nagdilim sa buong lupain. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Dahil drama, itong ating sobrang pinag-uusapan na ito, language ng teatro ang ating gawing guide sa pag-discuss. Let's look at the stage. It's a hill, Golgotha, Calvario. In the center stage of that stage is the cross. Nandun ang heaviest drama na nagaganap. Interestingly, the cross was originally called a tree. In the language of the New Testament, in the language that was used in writing even, the word tree was used. But in the English translations later, and in the other translations, based on the English translations, ginamit yung word na cross. Pero yung word na cross, hindi mo yun makikita sa original writings ng New Testament. Ang sabi, tree. Acts 5:30, you killed Jesus by hanging him on a tree. And the Greek rendition is there, meaning wood or tree. Kung bakit tin-translate sa cross, ewan. Kaya dapat buklatin natin yung original language. Tree. The action on that stage was Jesus forgiving his killers. Huwag tayong malito sa action na malibang tayo na ang tingnan ay yung dugo, yung sakit, yung pain, yung pako. The true meaningful action there, happening on that stage and on that center stage, the tree, was Jesus forgiving his killers. The tree is the spot, the center, where forgiveness is granted. At yun ang talagang laman ng drama. Sa paanan ng krus, itinayo at ibinangon ang nadapa. Ang nadapa ay isang katauhan, and in this scene, represented by the people who were mocking Jesus, the soldiers who were torturing him and mocking him, and his fellow person na kinukrucify na nga, nanlilibak pa. In this scene, sa eksenang ito,
Forgiven men, soldiers, criminals, crowds, sila yung tinutukoy na forgive them, for they know not what they do. Lahat sila bulag, ligaw, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At kasama tayo sa them na yan. Nandun tayo sa dramang ito. Kasali tayo sa pinapatawad. Kasali tayo sa pinapawalang sala. Kasali tayo sa ibinabangon sa paanan ng punong ito. And the character, the central theme is the innocence of Jesus. Sabi nung isang nakapako, this man has done nothing wrong. Contrast yan ng isang character somewhere back in time na may guilt at nadapa sa paanan ng isa pang puno na pupuntahan natin maya-maya. The resolution, kumbaga sa drama, the promise of paradise. Ano ang hinantungan ng dramang ito? Ano ang naging magandang wakas nito o pangakong wakas? Sabi ni Jesus, ngayon din, today, isasama kita sa paraiso. Bakit paradise? Immediately, kung malikot ang ating guni-guni, the paradise there alludes to the lost Garden of Eden, which was called paradise. So sinasabi ni Jesus, ngayon din, sa araw ding ito, ibabalik kita sa nawalang halamanan ng Eden. Ibabalik kita sa garden at ibabalik kita sa puno na ngayon ay represented ng punong aking kinapapakuan. Ang ganda-ganda ng mga imagery. Hindi pwedeng man-made lang yung kwento. And the paradise there is not only the future. Sabi niya, dadalhin kita sa paraiso. Kasi ang pagdadala sa paradise na yon must go back to the past. Sa paradise that was lost so that it could be regained. Paradise lost, paradise gained. So pag sinabi ni Jesus, dadalhin kita sa paraiso, ibabalik din kita doon sa paraisong nawala. At doon ire-replay natin ang kwento at i-correct natin ang nagkamaling pangyayari doon para maging bago ang ending. At hindi lang kita dadalhin sa future, hindi lang kita dadalhin sa past, magiging present din, ongoing present, perfect present tense, or present perfect tense, ang paraiso na ito na ibibigay ko sa iyo. Very interesting. May dalawang puno ng buhay na mainly pag-uusapan natin. Pero picture in your mind muna, para walang lituhan, 3 puno. Titigan nyo to, tandaan dahil magpapabalik-balik tayo dito sa kwento. Puno A, not puno 1, ha? A is the tree of the knowledge of good and evil. Sa punong yan, nadapa si Adan at Eva. Dahil kinain nila. Then there is a puno, truly number 1, the tree of eternal life. Hindi nila yan nakain. Pinagbawalan sila dahil kinain nila yung bunga ng tree A. Okay, A, tapos 1. Okay, malito. Dahil merong tree number 2. Yung tinawag sa New Testament na tree na cross. So, ang tao, dahil kinain yung bunga ng tree A, na-disqualify kumain ng bunga ng tree 1, which is eternal life, at itinuwid yun ni Jesus sa tree 2, natatawag natin 2 sa cross. Binawi niya ang pagkakamali sa 3A, pinatawad niya ang pagkakamali sa 3A, represented by the people present on the stage of crucifixion, at yung 3-2 ang naging daan para bumalik sa paradise at ibalik ang chance ng taong kainin ang bunga ng 3-1. Understood? Malinaw ba? Baka mamaya malilito-lito pa kayo. 3 puno lang yan. Daliri nyo, 3A, 3-1, 3-2. Balik-balikan nyo lang. Now, by the act of Adam, at the tree of the knowledge of good and evil,
the way to the tree of life was closed. Do we follow? By the act of Adam, at the tree of the knowledge of good and evil, which is 3a, the way to the tree of life, 3:1, was closed. Through the act of Jesus, forgiving, at the tree of Calvary, puno 2, the way to the tree of life, puno 1, is opened again. That is the theology of the entire Scripture, na nasa 3 puno ang susi para maunawa. It explains the ministry of Jesus and what was accomplished on that stage, on that center stage, on the cross at the Calvary, which is also a garden, because that cross is in a garden also, na nandun yung libingan, yung garden tomb, nakatabi lang. So bumalik din sa garden. Kung nagsimula sa Garden of Eden, nagwakas sa garden tomb, kung saan bumangon si Jesus matapos siyang namatay sa puno number 2. So it was a back to paradise lost, paradise regained, journeys sa paanan ng 3 puno. Yan ang buong kasaysayan ng redemption. Now, what was the turning point? Doon sa drama sa entablado na si Jesus ay namatay, there was cosmic disturbance. Darkness falls. The temple veil is torn. The old barrier is being removed. Yung veil ay harang yan sa Holy of Holies. Imagine nyo, ang tambladong ito, kung ito yung Holy of Holies, pero merong makapal na kortina sa pagitan natin na nakatakip sa buong entablado kasi ang mga tao hindi pwedeng lumipat sa kabila. Pero yung kortinang yon na pilas mula taas hanggang baba nung namatay si Jesus, tinanggal ang harang to the symbolic presence of the Most High. Ibig sabihin, wala nang harang. The story moves from death toward redemption. At ganyan ang pag-unawa sa Holy Week, ganyan ang pag-unawa sa Lenten season, sa krus at sa lahat ng kwentong may kinalaman dito. Now, what was the climax? The final breath. Jesus commits his spirit to the Father and dies on the tree. Now, the apostles, remember, called the cross a tree. 1 Peter 2:24, he himself bore our sins in his body on the tree. Kung nagkasala ang tao sa 3a, kinain nila yung forbidden fruit. Binayaran ni Jesus sa 3:2 ang pagkakasala. Nagpatawad siya sa 3:2 para madala niya uli ang tao pabalik sa 3:1, the tree of life. So the focus really of the story and the fulcrum of it all is the tree. This raises a question, why a tree? At binigyan natin yung pahiwatig kanina, ngayon linawin natin. Flashback ang kwento. Kumbaga sa entablado, kumbaga sa film, flashback. The tree in the garden. Genesis 2:8-9, God planted Eden and placed the man there. In the middle of the garden, the tree of life, tree number 1. 3 lang nga eh. So, tree of life is tree number 1. And the tree of knowledge of good and evil, 3a. Okay, 85. So, ang sinabi dito sa mga tao, don't eat from 3a. Huwag na huwag niyong gagawin yan. On the day you do it, you will die. Or death will overshadow you. You will not have eternal life. You will have only earthly life. And after that, tapos na. Dead ka na. Genesis 3:1-7, the serpent questions God's command, denies the warning, and the woman begins to desire the fruit. Alam na natin yung kwento. She took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her,
and he ate it. Lundag sa Genesis 3:22-24, nung nabatid na ginawa nila ang hindi dapat gawin. And the Lord God said, the man must not be allowed to take also from the tree of life. Tree number 1. Di pa sure yung iba. The man must not be allowed to take also from the tree of life. Ibig sabihin, nakapitas na siya sa tree A. Hindi na siya dapat payagang pumitas sa tree 1. Dahil, pag napitas na yan, he will live forever. It must not happen. The man must not be allowed to take also from the tree of life and eat and live forever. Hindi siya pwede mag-live forever in a fallen state. In a disobedient mode. So, dapat hindi siya makakain sa tree number 1. So, the Lord God banished him, pinalayas. He placed cherubim or angel and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Nagkaroon ng harang from the tree na symbolize ng kortinang harang para hindi ka makalapit sa Holy of Holies. Kortinang napilas nung namatay si Jesus. Ibig sabihin, tinanggal yung harang. 2 trees stood in the garden, 1 and A. Humanity chose the wrong tree, A. That single act changed the direction of human history. Cosmic ang effect. Universal. Kaya nung namatay si Jesus, cosmic din ang drama. Nag-blackout sa buong kapaligiran. Napilas ang takip sa templo. Nabiyak ang mga libingan, naglabasan ang mga patay, at nabuhay. Yun ang mga drama noon, nung si Jesus ay namatay sa krus. But back to the tree, dahil kinain nila yung bunga ng tree A, access to life was lost. Humanity was driven out. Human life now moves under the shadow of death. Doon ang dapa. Dumapa ang tao sa paanan ng tree A. But the story of the Bible does not end with the way to the tree of life guarded and closed. Hindi yun ang ending ng kwento. Will an angel always prevent man from approaching the tree of life? Of course not. The barrier must be broken. The way back to life must be restored. But who will open the way to the tree of life? God sends Jesus. The cross was not only an execution tree, it was the tree where the way back to life began to open. So let's return na naman to the tree on the hill, to the cross, to tree number 2. Pahina ng pahina. Acts 5:30, the God of our fathers raised Jesus whom you killed by hanging him on the tree. So nagpabalik-balik lang sa 3 puno na yan ang buong kwento. The cross is not an accident. The tree at Calvary answers the tree in Eden. And the first tree of knowledge of good and evil, doon ay life was lost. At the second tree of Calvary, life was restored. The Bible begins with the garden. The story of the Bible therefore moves from garden to the hill of Golgotha to the Garden of Eden again. A full circle. In that garden stood 2 trees. Garden ng Eden ang pinag-uusapan natin, ha? Humanity chose the wrong tree, and because of the choice, the way to the tree of life was closed. Mabuti nang inuulit-ulit natin for review. Yun lang ang 1, 2, 3. Di pa matandaan eh. In that garden, an angel stood guard, nakaharang, so that humanity could not return
But the story seemed finished. In another time, another tree appears. Not in a peaceful garden, but on a hill full of tension, Calvary. Jesus is lifted up on that cross, on that tree. At the first tree of knowledge, humanity reached out its hand and took. Sa puno A, tao ang umabot at kumuha ng bunga. Wrong. So sa second tree, at the cross, tree number 2, God reaches out His hand and gives. Tignan ang contrast. Tao pumitas. Then, Diyos ang nag-abot. Magkaibang puno ang pinitasan. At the first tree, life was lost. At the second, it is restored. And the story of the angels appears again. In the first garden, an angel stood guard to prevent humanity from reaching the tree of life. But on the morning of the resurrection, the story moves to another garden, the garden tomb, where an angel appears again. Remember, anghel ang nagbukas ng libingan. Kung anghel ang nagsara ng daan patungo sa tree of life, now anghel ang nagbukas para makalabas yung life, si Jesus, binuksan niya ang muling ang daan patungo sa tree of life. This time, the angel is not guarding the way. The angel rolls the stone away to open the tomb, to open the way. For Jesus to come out and for people to approach Jesus. The angel does not block the way this time. And the angel announces it. He is not here. He is risen. Now, the guarded Garden of Eden is answered by the open garden of the resurrection. Mirror images. 2 trees, 2 gardens, 2 angels, 2 men. The first and the last Adam. Adam the human, and Jesus the man from God. What were the directions of the movements? Fall and then rise. The movements were to take and then to receive. And the destinies, death and life. Napakaganda. Sabi na anghel, He is risen, He is not here. Huwag nang hanapin pa si Jesus sa libingan. Huwag nang hanapin ang Diyos sa loob ng kabanal-banalang lugar ng templo dahil bukas na at lumabas na nga si Jesus sa libingang yon. God is not in temples of stone because the temple of God is now His people. You are the temple of the living God. Yun ang ibig sabihin ng binuksan ng kortina. Hindi ko na kailangan lumapit doon, magdala ng mga offering, manikluhod at magpadaan sa mga priest doon. No, wala na nun. Dahil ang templo ng Diyos ay ang puso ng mananampalataya na. Inilapit ang kalangitan. In fact, itinahan sa kalooban ng mga mananampalataya. You are now the temple of the Holy Spirit. What was the final call in that kwento? John 10:28. Sabi ni Jesus, I give them eternal life and they shall never perish. Na-delete, nabura yung sabi sa Genesis na you will die. Ang sabi na ngayon ni Jesus, no, you will never perish. So sabi ni Jesus, I give them eternal life. Any thinking person will have to ask this next logical question, how to receive eternal life. John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Even though they physically die, they will live spiritually. The one who believes in me will live beyond physical death. Sa kabilang buhay, may buhay pang muli. So believe in Jesus. His person, teachings, and deeds. Dahil sabi niya, if you believe in me, you will not die.
John 1:12, yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Therefore, to share in eternal life. Kasi syempre, if the Father has eternal life and you have become a child of the Father, edi ikaw may eternal life din. Because now you are family. He gave the right to become children of God. John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me, the Father, has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Na-delete uli yung, on the day that you eat of it, you will die. That judgment is now deleted. Now, some find Jesus' words in John too abstract. Masyadong matalinghaga. Paano ba may intindihan yan? How do you bring the cookie to the lower shelves so everyone can reach the difficult teaching? Now, interestingly, Jesus himself made them very practical. Matthew 19:16 to 22, sa mga nagtatanong pa hanggang ngayon, paano ba naniniwala kay Jesus? How do you have eternal life? A man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? In-specify na nung tao, what should I do? Huwag na yung what should I think of? Anong mga philosophies, ideas, and theologies ang dapat kong bunuin? Sabi na niya, what should I do? Practical terms, tell me, 1, 2, 3, 4, 5. How can I have eternal life? At kung question nyo yan, pakinggan nyo sagot ni Jesus. Jesus replied, if you want to enter life, keep the commandments. Which ones? He inquired. Dahil marami Ang dami-dami. So sabi niya, which ones? Jesus replied. Actually, Jesus narrowed down the list. Which commandments should you obey to enter eternal life? Sabi ni Jesus, you shall not murder. Check. You shall not commit adultery. Check. You shall not steal. Check. You shall not give false testimony. Honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. Check. Lahat ito, ang ibig sabihin lang naman, love people. Huwag kang gumawa ng mali sa kapwa, huwag mo silang saktan, huwag mo silang sirain, at mahalin mo sila, maging matapat ka, maging maibigin, maging supportive. Sabi ng tao, all of this I have kept. The young man said, what do I still lack? So on the surface, parang nagagawa naman niya. Sabi niya, may kulang pa ba ako? Jesus answered, if you want to be perfect, go. Sell your possessions and give to the poor. Again, love na naman ito, give to the poor. Kasi lalong-lalo ng panahon ni Jesus, 99% ng mga tao poor, very poor, dukha, maralita, salat, gutom. Sabi niya, if you want to be perfect, sell your possessions, sobra-sobra naman yan, give them to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, ito yung bumagsak na bomb, follow me. To follow me is not only directional, napatugo kong north, magpunta ka din north. No. Do what I do it in the method that I do it from the heart, from the spirit of why I do it. In other words, ano bang ginagawa ni Jesus all his life? Love people, feed people, heal, forgive, cleanse, include, sinasali, restore. Sabi niya, follow me in doing these things. When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Sayang naman. Dami-dami. So, nagtanong siya, pero yung sagot, mukhang hindi niya gagawin. Pero hindi naman natin alam kung sa hinaba-haba ng buhay pang nalalabi sa kanya, ginawa niya, hindi lang nakalagay sa kwento. Pero tayo, alam natin yung sabi ni Jesus, gawin natin. Kasi hawak natin yung buhay at oras natin. Gawin natin.
How to have eternal life daw, sabi ni Jesus? Keep the commandments that Jesus listed. Hindi lahat, ang dami-dami nun. Kaya nga ang sabi, which ones? Kaya pinili na ni Jesus, eto, huwag ka na malito, ito ang gawin mo. Live a life of righteousness and love. And you will have eternal life. Walang pinrescribe siyang sekta o relihiyon. Walang ipinrescribe si Jesus na ritual o dasal. Wala. Sabi niya, follow me. Do this. Then Jesus goes deeper, wanting you luck, come, follow me. Don't only hear my words and believe my words, do them, and you will have eternal life. Huwag tayong pagulo sa sinagot ng relihiyon in the last 2,000 years kung paano magkakaroon ng eternal life. Balikan natin si Jesus sa simpleng usapang ito dahil sinimplify niya how. Mahirap itong sundin. Kaya minsan, hinahanap natin yung mas madaling formula ng religion. Pray this formula prayer, do this ritual, join this group, at yun na, okay ka na. Yung kasi ang madaling simplify yan eh. Pero yun ba ang sagot ni Jesus? No. So piliin natin kung kanino natin kinukuha yung sagot, how to have eternal life. As we receive eternal life, treat earthly life as a gift. Ito yung cambio ng kwento. Yes, eternal life. I-secure natin yan. Pero hindi lang tayo dapat yan nakatuon kasi meron pang earthly life. Dapat din nating pansinin at pagtuunan yung earthly life kasi gift yon ng Diyos. Life is not an accident. Your breath, your days, your abilities are gifts. Do not waste earthly life. Huwag i-fast forward tong earthly life para lang ang nakamulaga ka lang sa kabilang buhay. Nandito ka pa sa buhay na ito. And it is a gift of God to you. And you must also give this life to others. Now, do not rush past the obsession with the next life. Kasi marami mga religious sensibilities, puro, palampasin mo itong buhay na ito, magtiis ka na lang, sa langit ka na lang bumawi. Puro ganon. Puro pagtitiis, pagdurusa ang itinuturo. Hindi nang turo ni Jesus. O nagugutom ang mga tao, pakainin. Now. May sakit ito, kahit Sabat, pagalingin na. Now. Itong babaeng ito, babatuhin na. Pigilin ang batuhang ito. Now. Hirap na hirap yung mga tao. Tulungan na sila. Now. So dapat, ang true spirituality does not only focus on the next life, but also we become good custodians of this life now. Live it well. Minimize pain. Meron tayong power, meron tayong influence, meron tayong tools, resources to minimize pain. Our pain and the pain of others. Kung may ibinibigay sa iyo ang Diyos na resources, pagkain, pera, gamot, oras, lakas, talent, gamitin mo yan to minimize pain of others. Maximize joy, including pleasure. Always add joy to people's lives. Add joy to yours. And then do the most good. Saan man mangyari na malagotan tayo ng earthly breath, you have done a good job. Let life become meaningful, grateful, and generous. Seek the life that God reveals in Jesus. Giving, forgiving, sharing, restoring, understanding, loving. And when you find it, this life in Jesus, do not keep the way to yourself. Show others the way. Not by preaching or talking only, but by walking the walk. By walking the talk. By loving.
how you love people shows your true theology. And how you view God will always shape how you treat others. If the God you know is a loving God, you'll be loving. But if the God you worship in your mind is a vengeful, angry, hateful God, magiging ganun ka rin. So linawin ang pagkakilala sa Diyos Ama, daanin sa pagpapakilala sa Kanya ng anak. Jesus is the image of the invisible God. The God that is not seen is seen through Jesus. Jesus turns faith into mercy, truth, humility, and life. Jesus does not turn faith into theology only. Jesus turns faith into love, into action. So let and help others find and follow that life. The voice of Jesus still says, I am the resurrection and the life.